Corazon, 3 linggo pa lang ang nakakalipas mula nang ilibing namin si Ricardo, pero parang gusto na agad akong ibaon sa limot ng sarili kong anak. Nakaupo ako sa tapat ng lumang lamesang gawa sa matigas na nara kung saan madalas magbabad ang asawa ko para sa kanyang negosyo sa konstruksyon. Hanggang ngayon, tila nananatili pa rin sa bawat sulok ng silid ang bango ng paborito niyang pabango na humahalo sa amoy ng lumang papel at mainit na kape. Sa mismong selyadong opisina na iyon, pumasok ang panganay kong si Paulo na may dalang mga papeles na parang hatol ng kamatayan para sa akin. Walang kaabog-abog niyang ibinagsak ang isang makapal na sobre sa tapat ko at sinabing naibenta na niya ang kumpanyang itinayo namin ni Ricardo sa loob ng mahabang panahon. 10 milyon raw na piso ang kabuuang halaga na nakuha niya mula sa mga bagong investor. At ang 500,000 pisong nasa loob ng sobre ang magsisilbing huling bahagi ko para raw makapamuhay ako ng payapa at magretiro na sa probinsya. Hindi ko magawang kumurap habang pinagmamasdan ng mga mata ng anak ko na puno ng kasakiman at tila wala ng bakas ng respeto sa akin. Sa edad kong 38, hindi ko kailanman inisip na ang sarili kong dugo at laman ang unang magtataksil sa akin habang sariwa pa ang hapdi ng pagkawala ng aking asawa. Parang gripo ang pagpatak ng luha ko, hindi dahil sa perang ipinamumudmud niya, kundi dahil sa sakit na ang batang pinalaki ko ng may labis na pagmamahal ay isa na ngayong estranghero. Tumingin ako sa labas ng bintana kung saan tanaw ang mga tsismisang kapitbahay sa aming subdibisyon na tila naghihinday lang ng aming pagbagsak. Ramdam ko ang pait sa aking lalamunan habang inaalala ang bawat sakripisyo ko para lamang mapagtapos siya ng pag-aaral sa mamahaling unibersidad. Ang mga gabing hindi ako kumakain para lang masiguradong hihigit siya sa aming kalagayan. Ngayon, sa harap ng aking mga mata, tila isang kastilyong buhangin na gumuho ang lahat ng aking pinaghirapan. Ngunit habang tinitignan ko ang kanyang mapang-uyam na ngiti, may isang napakahalagang katotohanan siyang nakalimutan. Isang legal na dokumentong hindi niya kailanman nakita na nakatago sa ilalim ng mismong lamesang ito. Ang bawat sentimo na ibinibigay niya ngayon ay malaking sampal sa aking dangal, isang insulto sa bawat patak ng pawis na ibinuhos naming mag-asawa para sa aming munting kaharian. Maghanda ka, Paulo. 500,000? Ang tanong ko sa kanya habang ang boses ko'y nanginginig sa matinding galit at panlulumo. Ang kumpanyang pinatayo namin ni Ricardo, ang RNC Builders, ay nagkakahalaga ng higit sa 50 milyon at ngayon ay sasabihin niyang ibinenta niya ito sa barya-baryang halaga. Tumingin siya sa akin ng walang kaabog-abog. Ang mukha niya ay tila bato, walang bahid ng pagsisisi. "Nay, kailangan mo nang tanggapin ang realidad," ang sabi niya habang inaayos ang kanyang mamahaling relo. "Matanda ka na. Hindi mo na kayang patakbuhin ang negosyo. Mas mabuting magpahinga ka na lang sa probinsya, doon sa lumang bahay ni na Lola sa Laguna." Biglang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Shaira, ang asawa ni Paulo. Suot niya ang isang pulang bestido na tila ipinararating na mayroon kaming dapat ipagdiwang sa kabila ng katotohanang katatapos lang ng 9 na araw na nobena para kay Ricardo. "Ay, Nay, nandyan pala kayo." Bati niya na may plastik na ngiti. "Nagsisimula na kaming mag-inventory ng mga gamit dito sa bahay. Alam niyo naman, kasama sa package ng sale ang property na ito. Ang mga bagong may-ari ay lilipat na sa susunod na buwan, kaya kailangan niyo nang mag-empake." Parang gumuho ang mundo ko sa narinig ko. Ang bahay na ito, kung saan ko isinilang si Paulo, kung saan bawat sulok ay may alaala ng aming pagsasama ni Ricardo, ay ibinenta na rin nila? "Wala kayong karapatan!" sigaw ko, pero tinawanan lang ako ni Shaira. "Nay, pirmado na ang lahat. Si Paulo ang tagapagmana. Siya ang may hawak ng lahat ng papeles ni Papa," sagot niya habang inaayos ang kanyang mamahaling relo. Ramdam ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Ang utang na loob na palagi kong itinuturo sa aking anak ay tuluyan ng naglaho, palitan ng sobrang kasakiman. Akala nila ay talo na ako.
Akala nila ay wala na akong laban dahil lang na namatay ang aking asawa. Pero ang hindi nila alam, sa likod ng bawat tagumpay ni Ricardo, ako ang utak. Habang tinitignan ko ang dalawang taong nasa harap ko, ay isang mapait na desisyon ang nabuo sa aking isipan. Kung gusto nilang maglaro ng apoy, tuturuan ko silang masunog sa sarili nilang kasinungalingan. Hindi nila alam na bago pumanaw si Ricardo, may huling ibinulong sa akin tungkol sa tunay na nagmamay-ari ng lahat ng ito. Ang laban na ito ay nagsisimula pa lamang. Corazon, tumalikod ako sa kanila at humarap sa malaking painting ng aming pamilya na nakasabit sa dingding. Doon, nakangiti pa kami ni Ricardo habang karga niya si Paulo na sanggol pa lang. Sino ang mag-aakala na ang batang ito ang magiging mitya ng aking paghihirap? Shaira, bago mo galawin ang kahit na anong gamit dito sa bahay, tandaan mong hindi pa tapos ang usapan. Mahinahon kong sabi kahit na kumukulo ang aking dugo. Tumawa ng nakakaasar si Shaira habang tinitignan ng kanyang bagong manicure. Nay, huwag na tayong magbulahan pa, sabi ni Paulo. Matagal nang inulipat ni Papa sa pangalan niya ang lahat ng ari-arian. Ang kumpanya, ang bahay na ito, pati ang mga sasakyan. Ayaw lang daw niyang sabihin sa inyo noon para hindi kayo mag-aalala. Kaya nga itong 500,000 na binibigay namin sa inyo ay higit pa sa dapat ninyong makuha. Dapat nga ay magpasalamat pa kayo dahil hindi namin kayo hinahayaang maging palaboy sa kalsada. Lumingon ako kay Paulo, naghahanap ng kahit konting konsensya pero wala akong nakita kundi ang pagnanais na yumaman ng mabilis. Paulo, totoo ba ito? Alam mo bang pinaghirapan namin ng tatay mo ang bawat semento ng bahay na ito? Doon siya tumayo at lumapit sa akin. Ang taas ng kanyang noo ay tila ba siya na ang hari ng buong mundo. Nay, negosyo ito, hindi drama sa telebisyon. Masyado ng luma ang pamamalakad niyo ni Papa. Ang kumpanya ay unti-unti nang nalulubog sa utang bago pa siya mamatay. Isinalba ko lang ang natitirang halaga bago pa ito tuluyang mabangkarote. Kaya bukas na bukas din, may darating na truck para kunin ang mga gamit niyo. Huwag niyo na kaming pahirapan pa. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay habang pilit kong pinagpipigilan ng sarili na saktan ng sarili kong anak. Ngulit sa likod ng aking isipan, may isang alaala na biglang nagliwanag. Naalala ko ang gabing bago pumanaw si Ricardo nang dinala niya ako sa aming abogado ng palihim. Paulo, akala mo ba ay ganoon kadaling nakawin ang pinaghirapan namin? Akala mo ba ay nakalimutan ng tatay mo ang proteksyonan ako sa mga taong tulad mo na uhaw sa pera? May isang piraso ng papel na hindi nyo pa nakikita at iyon ang magpapabagsak sa lahat ng plano ninyo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang nakatingin sa kanilang dalawa. Tandaan ninyo, magsisisi kayo sa ginawa ninyo. Hindi nagtagal pagkaalis ni Paulo, agad akong nagtungo sa opisina ng matagal na naming abogado at malapit na kaibigan ni Ricardo, si Attorney Jose. Ang kanyang opisina ay puno ng mga salamin at modernong gamit, malayo sa antigong disenyo ng opisina ni Ricardo. Ngulit dito ko nararamdaman ang proteksyong kailangan ko. Masyado kang kalmado, Corazon, para sa isang ina na katutuklas lang na ninanakawan siya ng sariling anak ng milyon-milyon. Bati ni Attorney Jose habang inilalapag ang isang tasa ng tsaa sa harap ko. Ang panlabas na anyo ay madalas mapanlin lang, Jose. Isang bagay na nakalimutan na ni Paulo. Inilabas ni Jose ang isang tablet at ipinakita ang mga dokumentong kanina ko pa hinihintay. Handa na ang lahat para sa board meeting sa Biyernes. Kapag naipakilala ka na bilang may-ari ng Monarch Holdings, kailangan nating kumilos ng mabilis. Siguradong gagamitin ni Paulo ang lahat ng paraan para labanan ang pagbili na ito. Anong dahilan ang ibibigay niya? Tanong ko kahit alam ko na ang isasagot niya. Sasabihin niyang hindi ka na nasa tamang pag-isip o diminished capacity dahil sa pait ng pagkawala ni Ricardo. Sasabihin niyang minamanipula ka lang ng ibang tao para makuha ang kumpanya. Napatawa ako ng mapait. Iyon din ang balak niyang gamitin laban sa kanyang ama kung nabuhay pa ito ng matagal para kumprontahin siya sa mga nawawalang pondo. Jose, ipakita mo sa akin ang totoo.
sabi ko habang pinapatigas ko ang aking loob. Sa sumunod na oras, isa-isang binuklat ni Jose ang katotohanan ng pagtatraidor ng aking anak. Mga palsipikadong urat ng inventaryo, mga offshore account na tumatanggap ng lagay sa mga kalaban, at mga patent na ibinenta ng murang halaga sa mga shell companies na pag-aari pala ni Paulo. Ngulit ang pinakamasakit sa lahat ay ang pension fund ng mga empleyado ng kumpanya. Ginamit ni Paulo ito bilang kolateral para sa kanyang mga personal na utang. Kung hindi namin naaagapan ang pagbili ng kumpanya, mawawala ng ipon ng mga taong kasama ni Ricardo sa pagpapalago ng negosyo sa loob ng 4 na dekada. Talaga bang akala niya ay makakalusot siya dito? Tanong ko sa sarili. Ang mga taong nandaraya sa pera ay may 2 katangian, labis na tiwala sa sariling katalinuhan at ang paniniwalang hindi para sa kanila ang latas. Sa gitna ng aming pag-uusap, tumunog ang aking cellphone. Isang text mula kay Paulo. "Ma, kailangan nating pag-usapan ng bahay. Kasama ko na si estate agent bukas ng 2 p.m. May mga kailangang pirmahan para maibenta na agad ito." Ang aming tahanan, ang lugar kung saan namin pinalaki si Paulo, kung saan kami nagdiwang ng bawat kaalakan, at kung saan huling humina si Ricardo. Itinuturing niya lang itong asset na dapat i-liquidate. "Sige, Paulo," bulhon ko habang nagtatype ng reply. "Magkita tayo sa study ng papa mo. Hayaan nating maupo siya sa silya ng kanyang ama. Hayaan niyang isipin na kontrolado pa niya ang lahat. Dahil sa Biyernes, sa harap ng board of directors, gigibain ko ang mundong binuo niya sa kasinungalingan." Hindi lang niya alam, ang kumpanyang pinagbentahan niya ng Bradford Precision, ang Monarch Holdings, ay nakapangalan sa akin gamit ang aking pagkadalaga, Elizabeth Windsor. Ibinenta niya ang kumpanya ng kanyang ama sa sarili niyang ina. Eksaktong 2:00 ng hapon nang pumarada ang sasakyan ni Paulo sa harap ng aming mansyon. Gaya ng inaasahan, hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling business suit at may bitbit na mga dokumento. Si Sandra, ang estate agent. "Ma, ito si Sandra. Siya ang hahawak ng listing ng bahay." Walang paligoy-ligoy na bungad ni Paulo habang papasok sila sa study ni Ricardo. "Gusto lang naming tignan ng kabuuan ng property para makapagsimula na sa paperwork." Pinanood ko sila habang nililibot ang tingin sa bawat sulok ng kwartong naging saksi sa 40 taon ng aming pagsasama ni Ricardo. Para kay Paulo, ang bawat dingding ay halaga lamang ng pera. "Paulo, masyadong mabilis ang lahat." Mahinahon kong sabi habang nakaupo sa lumang silya ni Ricardo. "Dito lumaki ang mga alaala natin." "Ma, kailangan nating maging praktikal," sagot niya ng may halong inis. "Masyadong malaki ang maintenance nito, at gaya ng napag-usapan natin, mas makakabuti sa'yo ang isang assisted living facility sa labas ng lungsod. Mas payapa roon." Ngumiti ako sa loob-loob ko. Sa kabila ng lahat, handa pa rin siyang itapon ako sa isang pasilidad para lamang makuha ang huling sentimo ng aming ari-arian. Pagkaalis nila, hindi pa ako nakakabawi ng hininga nang tumunog ang doorbell. Sa pagkakataong ito, hindi si Paulo ang bumalik. Isang lalaking may bubana ang buhok at bakas ang pagod sa muka ang nakatayo sa labas. Si Engineer Manuel, ang pinagkakatiwalaang head ng engineering ng kumpanya. "Ma'am Corazon, pasensya na sa istorbo." Mabilis niyang sabi, bakas ang kaba sa boses. "Pero may nangyayaring hindi maganda sa kumpanya." Pinatulay ko siya at doon niya isiniwalat ang mas malalim pang pagtatraidor ni Paulo. Ayon kay Manuel, naglabas si Paulo ng isang direktiba na ilipat ang lahat ng intellectual property, mga patent at mga sikretong disenyo ng Bradford Precision sa isang external server na hindi bahagi ng system ng kumpanya. "Ninanakaw niya ang kaluluwa ng kumpanya, Ma'am Corazon," sabi ni Manuel nang may galit. Kapag natuloy ang benta sa Monarch Holdings, ang maiiwan na lang ay mga lumang gusili at makina. Ang tunay na yaman ay nasa kamay na ni Paulo.
Doon ko napagtanto na hindi lang pala barya ang gustong itira ni Paulo sa akin. Balak niyang iwang walang kwenta ang kumpanyang binili ko. Manuel, sabi ko habang nakatitig sa kanya sa mata, salamat sa katapatan mo. Huwag mong itutuloy ang pag-upload. Gawan mo ng paraan na magkaroon ng technical delay hanggang bukas ng hapon. Pero ma'am, baka matanggal ako sa trabaho. Huwag kang mag-alala. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ako ang Monarch Holdings at bukas malalaman ng lahat ang katotohanan. Halos malaglag ang panga ni Manuel sa gulat. Pagkaalis nila, agad tumawag si Attorney Joe. Corazon, may bagong balita. Mabilis na sabi ni Joe. Nagpatawag si Paulo ng isang emergency pre-meeting sa 3 piling board members bukas ng 8:00 ng umaga. 2 oras bago ang mismong board meeting. Balak niyang kumuha ng suporta para ideklara kang unfit at harangan ng kahit anong aksyon mo. Huminga ako ng malalim. Ang laban ay nagsimula na. Joe, sabi ko habang nakatitig sa portrait ni Ricardo, anong oras nagbubukas ang gusili? 6:30 ang dating ng security, sabi ni Joe. Kung ganon, magkita tayo roon ng 6:15. Oras na para ipakilala ni Elizabeth Windsor ang kanyang sarili sa ating anak. 9:30 pa lang ng umaga, ngunit ang hangin sa main boardroom ng Bradford Precision ay punong-puno na ng tensyon. Nakaupo si Paulo sa gitna ng mahabang mesa, kasama ang 2 sa kanyang pinagkakatiwalaang board members na sina Henderson at Patterson. Nagtatawanan sila, tila ipinagdiriwang na ang tagumpay na hindi pa dumarating. Siguradong wala nang magagawa ang matanda. Narinig kong sabi ni Patterson habang papalapit ako sa pintuan kasama si Attorney Joe. Pinuktan ni Joe ang pinto. Tumigil ang tawanan. Lumingon si Paulo. Ang kanyang muka ay agad na palitan ng inis nang makita ako. Ma, anong ginagawa mo rito? Tumayo siya, halatang balisa. Sabi ko sa iyo, sa bahay tayo mag-uusap. Hindi ito lugar para sa iyo. May mahalaga kaming meeting sa bagong may-ari ng kumpanya. Eksakto, Paulo. Mahinahon kong sabi habang naglalakad patungo sa kabilang dulo ng mesa. Naririto ako para sa meeting na iyon. Ma, please, huwag ka nang gumawa ng eksena. Lumapit siya sa akin, pilit ang boses. Hindi mo naiintindihan ang nangyayari. Nagpadala na ang Monarch Holdings ng kanilang kinausap. Kanina pa naming hinihintay si Miss Elizabeth Windsor. Tinignan ko si Attorney Joe. Tumando siya at inilabas ang isang makapal na folder. Paulo, hindi mo na kailangang hanapin ang kinausap dahil ang kaharap mo ngayon ay ang mismong tagapagtatag at may-ari ng Monarch Holdings. Nanlaki ang mata ni Paulo sa gulat. Ano? Anong kalokohan ito? Joe, huwag mong gamitin ang kalituhan ng nanay ko para sa pansarili mong interes. Hindi ako nalilito, Paulo. Sabi ko, habang dahan-dahang umupo sa silya na dating inuupuan ni Ricardo. Ibinenta mo ang kumpanya ng tatay mo sa murang halaga, isang pitans kumpara sa tunay nitong halaga. At dahil sa kasakiman mo, hindi mo man lang tinignan kung sino talaga si Elizabeth Windsor. Yan ang pangalan ko bago ako naging Blackwood. Yan ang pangalan ng lola mo. Bumagsak ang balikat ni Paulo. Hindi maaari. Ikaw, paano? Hindi pa siya nakakasagot nang bumukas muli ang pinto. Pumasok si Engineer Manuel, bitbit ang isang laptop at mga hard drives. Hindi lang yan, Paulo, sabi ni Manuel seryoso. May ebidensya kami na sinubukan mong ilipat ang lahat ng mahahalagang patent at disenyo ng kumpanya kagabi. Ninanakaw mo ang sarili mong kumpanya bago ito tuluyang mabenta. Tinignan ni Paulo ang mga board members na sina Henderson at Patterson, ngulit umiwas sila ng tingin. Alam nilang huli na ang lahat. Aulo, tawag ko sa kanya, ang boses ko ay puno ng pait. Inisip mo na dahil matanda na ako, wala na akong alam. Inisip mo na ang kumpanyang binuo namin ni tatay mo ay isang laruan lang na pwedeng sirain para sa pera. Ngulit nakalimutan mo ang isang bagay.
Ang Bradford Precision ay hindi lang tungkol sa makina. Ito ay tungkol sa integridad. Nanginginig ang mga kamay ni Paulo habang nakatitig sa mga dokumentong nakalatag sa mesa. Ang kanyang empire na binuo sa kasinungalingan ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Ano nang mangyayari sa akin? Tanong niya, ang boses ay halos pabulong na lang. Tinignan ko ang labas ng bintana, sa lungsod na mahal ni Ricardo. Yan ang pagdedesisyonan ng board sa susunod na oras. Ngunit bago iyon, may isa ka pang kailangang malaman tungkol sa bahay. Namayani ang nakabibiging katahimikan sa loob ng boardroom. Si Paulo ay nakatitig lamang sa akin. Ang kanyang mukha ay namumutla at bakas ang kawalan ng pag-asa habang isa-isang nilalantad ni na Atty. Jose at Engineer Manuel ang kanyang mga ginawa. Mula sa paglipat ng mga patent hanggang sa paglustay sa pension fund ng mga empleyado. Anong gagawin mo sa akin, Ma? Pabulong niyang tanong. Ang dating mayabang na boses ay napalitan ng takot. Tumayo ako at lumapit sa bintanang tanaw ang buong pabrika. Binibigyan kitang 2 pagpipilian, Paolo. Panimula ko. Hindi lilingon sa kanya. Una, maaari kitang kasuhan ng corporate fraud at embezzlement. Sa dami ng ebidensya namin, siguradong gugugol ka ng maraming taon sa kulungan. Pangalawa, bibigyan kita ng pagkakataong magbago. Lumingon ako sa kanya. Ang Monarch Holdings ay hindi na ibebenta ang Bradford Precision. Ibabalat ko ang lahat ng ninakaw mong pondo sa mga empleyado. Ngunit ikaw, Paolo, magsisimula ka sa pinakamababang posisyon sa production line. Walang espesyal na trato, walang kotse, walang opisina. Gaya ng ginawa ng papa mo noong nagsisimula pa lang siya. Gulat na napatingin si Paolo. Ang isang taong sanay sa karangyaan ay pagtatrabahuin sa ilalim ng init at ingay ng mga makina. Mulit nang makita niya ang determinasyon sa aking mga mata, alam niyang seryoso ako. Tinatanggap ko. Mahinang sagot. Lumipas ang mga buwan. Hindi naging madali para kay Paolo. Sa unang mga linggo, nakita ko siyang hirap na hirap, madalas layuan ng mga empleyadong alam ang kanyang ginawa. Ngunit dahan-dahan, sa tulong ng mga luma at tapat na manggagawa na piniling bigyan siya ng pagkakataon, natutunan niya ang tunay na halaga ng bawat tornilyo at disenyong ginagawa ng kumpanya. Isang hapon, habang naglalakad ako sa factory floor, nakita ko si Paolo na seryosong nakikipag-usap sa isang senior technician. Hindi na siya ang lalaking may suot na Italian silk tie, siya na ngayon ay nakasuot ng simpleng uniforme. May dumi ng langis sa kamay, ngulit may bagong liwanag sa mga mata. Sa aming mansyon na hindi na niya tinangkang ibenta, muli kaming naghapunan ng magkasama. Sa pagkakataong ito, wala nang pag-uusapan tungkol sa asset o liquidation. Ma, sabi niya habang nakatingin sa portrait ni Ricardo, inihisip ko kung mapapatawad ba kaya ako ni Papa kung buhay pa siya. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang Papa mo ay naniniwala sa pananagutan, Paolo. Ngulit higit sa lahat, naniniwala siya sa pagtutuwid ng mali. Sa nakikita ko na yon, nagsisimula ka ng maging anak na ipinagmamalaki niya. Sa huli, hindi lang ang kumpanya at ang aming tahanan ang naisalba ko. Naisalba ko rin ang aking anak mula sa sarili niyang kasakiman. Ang legasiya ni Ricardo ay magpapatuloy. Hindi sa dami ng pera, kundi sa integridad at pagpapahalaga sa mga taong bumubuo sa Bradford Precision. Ramdam ko ang presensya ni Ricardo sa bawat sulok ng aming tahanan, hindi bilang isang lungkot, kundi bilang isang gabay na ang katotohanan at pagmamahal ay palaging mananaig. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang naganap ang kaguluhan sa boardroom. Sa araw na ito, ang Bradford Precision ay nagdiriwang ng ika-40 anibersaryo nito. Nguit sa halip na isang marangyang party sa isang hotel, nagpasyahan kong idaos ito sa mismong loob ng pabrika, kasama ang lahat ng manggagawa. Tumayo ako sa entablada upang magsalita, ngunit bago ako magsimula, tinawag ko si Paolo. Naglakad siya paakyat, hindi na suot ng uniforme ng isang laborer, kundi isang maayos na barong. Sa katapos ng isang taon na pagtatrabaho sa baba, muli siyang na-promote bilang junior manager, isang posisyon na pinaghirapan niya at pinayagan ng board dahil sa ipinamalas niyang dedikasyon. Ma,
Gusto ko lang sabihin sa harap ng lahat. Panimula si Paolo, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig sa takot, kundi puno ng katapatan. Nagpalakpakan ng mga empleyado. Nakita ko sa sulok si Shaira na matagal nang humingi ng paumanhin at ngayon ay abala sa pagtutulong sa pag-organize ng scholarship foundation na itinatag namin sa pangalan ni Ricardo. Sa aking huling talumpati, inihayag ko ang isang sorpresa. Ang Bradford Precision ay hindi lamang mananatili sa aming pamilya. Simula sa araw na ito, 10% ng shares ng kumpanya ay ililipat sa isang trust fund para sa mga anak ng mga empleyadong nais mag-aral ng engineering at arkitektura. Ito ang pangarap ni Ricardo, ang makita na ang tagumpay ng kumpanya ay tagumpay din ng bawat pamilyang bumubuo sa kumpanya. Pagkatapos ng programa, lumabas ako sa balkonya ng opisina at tumingin sa malawak na lupain ng kumpanya. Ramdam ko ang presensya ni Ricardo hindi bilang isang multo ng nakaraan, kundi bilang isang malakas na impluensya sa bawat buhay na aming natulungan. Nagawa natin, Richard. Bulong ko sa hangin. Ang Bradford Precision ay magpapatuloy, hindi dahil sa pangalan o titulo, kundi sa mga halagang itinanim namin. At si Paolo? Alam kong balang araw, siya ang magpapatuloy ng lahat. Hindi dahil sa karapatan ng pagkatao, kundi sa pag-unawa na ang tunay na pamana ay hindi nakukuha sa pagnanakaw, kundi sa paglilingkod ng may integridad. Habang papalubog ang araw, nakita ko ang aking sarili sa salamin. Si Corazon, si Elizabeth Windsor, ang babaeng dumaan sa apoy at lumabas ng mas matatag. Ngumiti ako. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa paghihigante. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng tangal ng isang pamilya. Makalipas ang isa pang taon, naging maayos na ang lahat sa Bradford Precision. Ang kumpanya ay hindi lamang nakabangon mula sa krisis, kundi naging simbolo rin ng pag-asa para sa maraming pamilya. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa study ni Ricardo, nakita ko ang isang liham na ipinadala ni Paulo. Sa liham na iyon, humihingi siya muli ng tawad, hindi para sa pera o sa kumpanya, kundi para sa mga panahong kinalimutan niya ang kanyang pagkatao. Sinabi niya na ang pagtatrabaho sa baba, ang maranasan ng hirap ng mga manggagawa, ang nagbukas ng kanyang mga mata sa tunay na kahalagahan ng pinaghirapan ng kanyang ama. Isang hapon, habang naglalakad ako sa aming hardin, lumapit sa akin si Paulo kasama ang kanyang bagong silang na anak. Ma, sabi niya ng may ngiti, nais kong pangalanan siyang Richard. Gusto kong lumaki siya na may dalang dangal at integridad, gaya ng itinuro niyo sa akin. Napangiti ako at binuhat ang aking apo. Sa sandaling iyon, alam kong ang laban na sinimulan ko ay hindi nauwi sa pagkawasak ng aming pamilya, kundi sa muling pagkabuo nito. Ang Monarch Holdings ay nanatiling patatag at ang Bradford Precision ay patuloy na nagbibigay ng serbisyo sa bayan. Ang kwento ko ay isang paalala na sa kabila ng pagtatraydor at kasakiman, ang katotohanan at pagmamahal ang laging mananaig. Hindi sapat na magkaroon ng kayamanan. Ang mahalaga ay kung paano mo ito ginagamit para sa ikabubuti ng iba. Habang pinagmamasdan ko ang aking apo na si Richard na mahimbing na natutulog sa kanyang duyan, naisip ko ang mahabang biyahe na tinahak ng aming pamilya. Mula sa sakit ng pagtatraydor hanggang sa tamis ng pagpapanumbalik, ang bawat sandali ay may dalang aral. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga personal na gamit ni Ricardo na matagal ko nang hindi nagagalaw, nakatagpo ako ng isang maliit na notebook. Sa loob nito, may nakasulat na mensahe para sa akin na tila ba alam niyang darating ang araw na ito. Corazon, kung binabasa mo ito, alam kong matatag ka pa rin. Ang kumpanya at ang ating bahay ay mga material na bagay lamang. Ang tunay nating kayamanan ay ang pag-ibig na itinanim natin sa puso ng ating anak. Huwag kang susuko sa kanya dahil ang bawat pagkakamali ay may pagkakataon para sa pagbabago. Napaiyak ako sa mga salitang iyon. Si Ricardo, sa kabila ng lahat, ay nanatiling may tiwala sa kabutihan ng tao, pati na sa sarili naming anak na pansamantalang naligaw ng landas.
Ngayon, ang Bradford Precision ay hindi lamang isang matagumpay na kumpanya. Ito ay isang komunidad na binuo sa pundasyon ng katapatan at pagmamalasakit. Si Paulo, na ngayon ay isang ganap na pinuno, ay madalas nang makitang nakikihalubilo sa mga manggagawa, nakikinig sa kanilang mga hinaing at tumutulong sa kanilang mga pangangailangan. Ang kanyang pagbabago ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kinabukasan ng kanyang sariling anak. Ang Monarch Holdings naman ay naging instrumento ng pagtulong, kung saan ang mga kinikita nito ay napupunta sa mga proyektong pangkabuhayan at pang-edukasyon. Ang pangalang Elizabeth Windsor ay hindi na lamang isang lihim na pagkakinlanlan, kundi isang simbolo ng lakas at katarungan. Sa huli, ang aming kwento ay hindi natatapos sa paghihinggil. Natatapos sa pagpapatawad at sa pag-usbong ng isang bagong henerasyon na may bitbit na integridad. Ang bawat sulok ng aming tahanan ay muling napuno ng tawanan at ang bawat ingay ng makina sa pabrika ay nagsisilbing awit ng tagumpay. Isang tagumpay na hindi nasusukat sa barya, kundi sa dangal ng bawat isa. Sa bawat hakbang ng aking buhay, natutunan ko na ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa laki ng iyong ari-arian o sa dami ng iyong kontrol. Matatagpuan nito sa kakayahang magpatawad at sa lakas ng loob na ituwid ang mali. Ang Bradford Precision ay hindi lamang naging isang matagumpay na negosyo. Ito ay naging simbolo ng katatagan. Sa ilalim ng pamumuno ni Paulo na dumaan sa mahigpit na pagsubok at natutong magpakumbaba, ang kumpanya ay lumago ng may puso. Hindi na sila bastang manggagawa, sila ay mga katuwang sa pag-unlad. Nais kong iwan ang kwentong ito na may 3 mahahalagang aral. Una, ang integrity ay hindi nabibili. Maaring mawala ang pera sa isang iglap, ngunit ang iyong pangalan at dangal ay dadalhin mo habang buhay. Pangalawa, ang pagkakamali ay hindi katapusan. Lahat tayo ay nagkakamali gaya ni Paulo. Ang mahalaga ay ang desisyong bumangon at baguhin ang landas na tinatahak. Pangatlo, ang tunay na pamana ay ang pagmamahal. Sa huli, ang maaalala ng mga tao tungkol sa iyo ay hindi kung gaano kakayaman, kundi kung paano mo sila tinrato at tinulungan. Habang nakaupo ako sa beranda ng aming tahanan, kapiling ang aking pamilya, alam kong masaya si Ricardo sa kinalabasan ng lahat. Ang laban na nagsimula sa puot ay nagtapos sa isang bagong umaga ng pagkakaisa. Salamat sa pagsama sa akin sa biyaheng ito. Hanggang sa muli, ako si Corazon, isang ina, isang asawa, at isang babaeng naniniwala sa kapangyarihan ng katotohanan. Lumipas ang mga taon at ang kwento ni Corazon at ng Bradford Precision ay naging isang alamat sa mundo ng negosyo, hindi dahil sa laki ng kinita, kundi dahil sa kung paano naisalba ang isang pamilya mula sa pagkawasak. Sa huling bahagi ng kanyang talaarawan, isinulat ni Corazon ang kanyang paninilay-nilay tungkol sa maayos na paglilipat ng kapangyarihan at responsibilidad. Mahalaga ang istruktura, ngunit mas mahalaga ang karakter ng mga taong nagpapatakbo nito. Ang pag-ibig ay hindi lamang isang emosyon, ani ni Corazon sa kanyang huling panayam. Ito ay isang aksyon. Ito ang pagpili na maniwala sa kakayahan ng isang tao na magbago, kahit na nasaktan ka na nila. Ngunit ang pag-ibig ay may kasama ring disiplina. Kailangang ituro ang tama para hindi na maulit ang mali. Ngayon, ang Bradford Precision ay pinapatakbo na ng isang board na binubuo ng pamilya at mga kinatawan ng manggagawa. Wala nang isang tao ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan upang masiguro na hindi na muling makakapasok ang tukso ng kasakiman. Habang naisasara natin ang kabanata ng kwentong ito, naway babunin ninyo ang inspirasyon na walang dilim na hindi kayang pawiin ng liwanag ng katotohanan. Ang bawat pagtatapos ay simula lamang ng isang mas magandang bukas. At ang tunay na kayamanan ay ang mga taong nagmamahal sa iyo ng tapat. Salamat sa inyong pagsubaybay sa bawat bahagi ng kwento ni Corazon.
Naway magsilbing inspirasyon na sa gitna ng unos, laging may pag-asa. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ni Corazon at ng Bradford Precision ay hindi lamang naging isang kwento ng pamilya, kundi naging isang mahalagang pag-aaral sa mundo ng pagnenegosyo. Ipinakita nito na ang isang matibay na pundasyon ay hindi lamang binubuo ng mga kontrata at ari-arian, kundi ng malinaw na ugnayan at pagpapahalaga. Upang masiguro na hindi na mauulit ang nangyari kay Paulo, binuo ni Corazon ang isang family constitution. Ito ay isang dokumento na nagtatakda kung paano dapat pamahalaan ang negosyo ng pamilya, kabilang ang mga kwalifikasyon para sa mga susunod na lider at ang mga etikal na pamantayan na dapat sundin. Sa pamamagitan ng strukturang ito, naging malinaw ang hatian ng responsibilidad. Ownership. Ang pamilya ang may-ari, ngunit ang bawat isa ay dapat magpakita ng malasakit. Management. Ang mga posisyon sa kumpanya ay ibinibigay batay sa kakayahan o meritocracy, hindi dahil sa apelyido. Family. Ang pagkakaisa ng pamilya ay inaalagaan sa labas ng boardroom upang hindi maghalo ang emosyon at profesionalismo. Si Paulo, na ngayon ay isa ng ganap na katuwang ni Corazon, ang nangunguna sa pagtuturo sa mga bagong henerasyon. Ang kumpanyang ito ay hindi sa atin. Madalas niyang sabihin sa kanyang anak, tayo ay mga katiwala lamang nito para sa mga taong umaasa sa atin. Habang pinagmamasda ni Corazon ang unti-unting paglaki ng kanyang mga apo, batid niya na ang pinakamahalagang secret owner na kanyang ibinunyag ay hindi ang Monarch Holdings, kundi ang integridad. Ito ang tunay na nagmamay-ari sa tagumpay ng Bradford Precision. Dito nagtatapos ang ating paglalakbay, isang kwento ng pagbagsak, pagbangon, at ang walang hanggang kapangyarihan ng isang inang nagmahal ng sapat upang magdisiplina at nagpatawad ng sapat upang magbigay ng bagong simula. Lumipas ang maraming taon at si Corazon ay payapang nagpahinga, bitbit ang kanyang kaalaman na ang kanyang pamilya at kumpanya ay nasa mabuting kamay. Ngunit ang kanyang mga huling habilin ay hindi lamang nanatili sa papel. Naging buhay na bahagi ito ng Bradford Precision. Sa ilalim ng pamumuno ni Paulo, ang kumpanya ay hindi lamang nakilala sa kalidad ng kanilang produkto, kundi sa kanilang makabagong paraan ng pamamahala. Ginamit ni Paulo ang mga natutunan niya mula sa kanyang pagkakamali upang bumuo ng isang sistema kung saan bawat empleyado ay may boses. Ang Corazon Fund ay lumaki at nakapagpatapos ng libo-libong eskolar, na marami sa kanila ay bumalik sa kumpanya upang magsilbi bilang mga inhinyero at lider. Ang mansyon, na dati ay simbolo ng pag-iisa at pagtraidor, ay naging isang learning center para sa mga bagong negosyante kung saan itinuturo ang kahalagahan ng etika sa negosyo. Bago matapos ang kwentong ito, narito ang mga huling salita mula sa talaaran ni Corazon. Ang tagumpay ay hindi nasusukat kung gaano kakabilis tumakbo, kundi sa kung ilang tao ang natulungan mong makasabay sa iyong pag-unlad. Ang kumpanya ay sasakyan lamang. Ang tunay na destinasyon ay ang pagpapabuti ng buhay ng bawat taong nakasakay rito. Sa huli, ang kwento ni Corazon, Ricardo at Paulo ay naging isang paalala na ang bawat pamilya ay may kanya-kanyang bagyo, ngunit sa pamamagitan ng pagmamahal, disiplina at katotohanan ay laging may bahaghari pagkatapos ng ulan. Sa paglipas ng maraming dekada, ang kwento ni Corazon ay naging isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Bradford Precision. Hindi lamang ito nanatiling isang negosyo, kundi naging isang institusyon ng integridad. Si Paolo, bago siya nagretiro, ay nakasigurong ang mga prinsipyo ng kanyang ina ay nakatanim sa bawat bagong lider na papasok. Upang mas lalong mapagtibay ang samahan at maiwasan ang anumang lamat sa hinaharap, ipinatupad ng pamilya ang isang maayos na family business governance.
Ito ang naging gabay nila upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng pamilya, pagmamay-ari at pamamahala. Sa ilalim ng sistemang ito, naging malinaw ang bawat tungkulin. Family Council, dito pinag-uusapan ng mga isyong pampamilya upang hindi ito makagulo sa negosyo. Board of Directors, binubuo ng mga eksperto at miyembro ng pamilya na nagbibigay ng estratehikong direksyon. Shareholders, ang mga may-ari na tumitingin sa pangmatagalang halaga ng kumpanya. Sa kanyang huling mga araw, nakita ni Corazon ang kanyang mga apo na hindi lamang matatalino sa negosyo, kundi may malalim na malasakit sa kapwa. Ang Monarch Holdings, na dati ay naging sandata ng lihim na paghihigente, ay naging isang tanyag na pundasyon para sa sining at agham. Ang huling tala sa kanyang diary ay nagsasabing, ang pinakamatamis na tagumpay ay hindi ang pagpapatunayan na ikaw ang tama, kundi ang makita na ang mga taong nagkamali ay naging mas mabuting bersyon ng kanilang sarili. Ang Bradford Precision ay hindi lamang gusali at makina, ito ay ang aming pagkatao na ipinasa sa susunod na saninlahi. Habang ang araw ay lumulubog sa likod ng factory ng Bradford, ang anino ni Ricardo at ang espiritu ni Corazon ay nanatiling buhay. Isang paalala na ang katapatan ay ang tanging ari-arian na hindi kailanman mabubulok o mananakaw. Sa paglipas ng maraming taon, ang kwento ni Corazon at ng Bradford Precision ay hindi na lamang naging isang kwento ng tagumpay sa negosyo, kundi isang blueprint para sa mga pamilyang nagnanais na mapanatili ang kanilang pagkakaisa sa gitna ng yaman. Naging tradisyon na sa pamilya na bawat bagong henerasyon ay kailamang dumaan sa Corazon's Path, ang magtrabaho sa pinakamababang posisyon sa kumpanya bago payagang humawak ng anumang katungkulan sa pamamahala. Ito ay upang matiyak na hindi nila malilimutan ang hilap at pawis ng mga taong tunay na nagpapatakbo ng negosyo. Ang kumpanya ay hindi na lamang nakilala sa paggawa ng mga makina, kundi sa pagiging social enterprise na nagbibigay ng porsyento ng kanilang kita para sa kalikasan at komunidad. Si Paolo sa kanyang pagtanda ay madalas makitang nagtuturo sa Richard Bradford Leadership Academy, kung saan ang unang leksyon ay laging, ang kapangyarihan ay walang silbi kung wala itong malasakit. Sa huling pahina ng kasaysayan ng pamilya, nakasulat ang isang huling pagninilay. Ang tunay na may-ari ng anumang bagay ay hindi ang taong may hawak ng titulo, kundi ang taong may kakayahang mag-alaga rito para sa susunod na saninlahi. Ang bahay, ang kumpanya at ang pangalan ay mga hiram lamang natin sa tanahon. Ang tanging maiiwan natin ay ang kabutihan na ginawa natin habang hawak natin ang mga ito. Habang ang mga ilaw sa pabrika ng Bradford ay nagniningning sa gabi, ang bawat kislap ay tila isang pagpupugay sa isang inang tumayo para sa katotohanan, sa isang amang nagtanim ng integridad, at sa isang anak na natutong mahanap ang kanyang sarili sa pagpapakumbaba. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ni Corazon at ng kumpanyang Bradford Precision ay hindi lamang naging isang lokal na balita, kundi naging bahagi ng mga case study sa mga universidad tungkol sa kung paano dapat pamahalaan ang isang negosyong pamilya. Ipinakita nito na ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa tubo, kundi tungkol sa pagpapanatili ng pagkakaisa sa gitna ng mga pagsubok. Upang masiguro ang maayos na transisyon sa bawat bagong henerasyon, pinalakas ng pamilya ang kanilang Family Business Continuity Plan. Ito ay isang estratehikong gabay na tumitiyak na ang mga susunod na apo at kosing ay handa sa kanilang mga tungkulin. Dito, binigyang diin ang tatlong aspeto ng katatagan. Shared vision. Ang lahat ng miyembro ng pamilya ay dapat sumang-ayon sa iisang layunin, ang ituloy ang serbisyo ng kumpanya ng may dangal. Conflict resolution.
Mayroon ng mga formal na paraan upang pag-usapan ang mga hindi pagkakaunawaan nang hindi nakakaapekto sa trabaho. Mentorship. Ang mga nakakatanda ay obligadong ituro ang kanilang mga karanasan sa mga kabataan, gaya ng ginawa ni Corazon kay Paulo. Sa huling bahagi ng kanyang mga alaala, isinulat ni Corazon, "Ang tunay na katatagan ng isang pamilya ay hindi nasusukat sa kung gaano sila katagal na natiling mayaman, kundi sa kung paano sila bumabangon ng magkasama matapos ang isang malakas na bagyo. Ang kumpanya ay bunga ng aming pawis, ngunit ang aming pagmamahalan ang nagbigay dito ng kaluluwa." Habang ang mga bagong gusali ng Bradford Precision ay sumisibol sa iba't ibang dako ng bansa, ang bawat pundasyon nito ay may nakabaon na aral mula sa nakaraan. Si Paulo, na ngayon ay isang lolo na rin, ay madalas makitang nagkukwento sa kanyang mga apo sa ilalim ng portrait ni Corazon at Ricardo. Tinitiyak na ang apoy ng katotohanan ay hinding-hindi mamamatay. Dito nagtatapos ang ating mahabang kwento, isang paalala na sa bawat pagsubok may pagkakataon para sa bagong simula. Sa huling yugto ng mahabang kwentong ito, muling binalikan ni Corazon ang lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang study ni Ricardo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito puno ng tensyon o takot. Ang bawat gamit ay maayos na nakalagay at ang bawat dokumento ay simbolo na ng katapatan. Isang gabi, lumapit si Paulo sa kanya habang hawak ang isang maliit na tropeo mula sa isang industry award na nakuha ng Bradford Precision para sa kanilang ethical business practices. "Ma," sabi ni Paulo, nang may halong lungkot at saya. "Dati ang gusto ko lang ay ang bahay na ito at ang kumpanya dahil sa halaga nito sa pera. Ngayon, naiintindihan ko na ang bahay na ito ay hindi mga pader at semento, kundi ang pagmamahal na nagpoprotekta sa atin, at ang kumpanya ay hindi lamang pera, kundi responsibilidad." Ngumiti si Corazon. Ang ganap na pagbabago ng kanyang anak ang pinakamalaking tagumpay na nakamit niya, higit pa sa anumang milyon sa bangko. Upang selyohan ang legasiya, itinatag ng pamilya ang The Corazon and Ricardo Excellence Center, isang lugar kung saan ang mga maliliit na negosyante ay tinuturuan hindi lamang kung paano kumita, kundi kung paano bumuo ng isang negosyong may dangal. Sa pagtatapos, narito ang huling mensahe ni Corazon para sa lahat. Huwag ninyong hayaang mabulag kayo ng ambisyon hanggang sa punto na hindi nyo na makilala ang mga taong nagmahal sa inyo. Ang tunay na real owner ng anumang tagumpay ay ang Diyos at ang mga taong kasama mo sa hirap at ginhawa. Ang lahat ng ito ay hiram lamang, kaya't gamitin natin itong nang tama habang tayo ay naririto. Habang pinapatay ni Corazon ang ilaw sa study, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa portrait ni Ricardo. Sa gitna ng dilim, naramdaman niya ang kapayapaan. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ni Corazon at ng Bradford Precision ay hindi na lamang naging bahagi ng mga usapang negosyo, kundi naging isang inspirasyon sa bawat pamilyang dumaranas ng pagsubok. Ang bawat pahina ng kasaysayan ng pamilya Bradford ay naging saksi sa pagbangon mula sa pagkakamali patungo sa isang buhay na may kabuluhan. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng malawak na bakuran ng mansyon, naupo si Corazon sa paboritong silya ni Ricardo. Hawak niya ang isang lumang litrato, ang kanilang pamilya, buo at masaya. Sa tabi niya ay ang kanyang apo na si Richard, na ngayon ay nag-aaral na rin ng mga pangunahing konsepto ng kanilang negosyo. "Lola," tanong ng bata, "bakit po ang tawag niyo sa kumpanya ay pamilya?" Ngumiti si Corazon at hinawakan ng kamay ng apo. "Dahil ang isang kumpanya, anak, ay hindi lamang mga gusali at makina,
Ito ay ang mga tao na nagmamahalan, nagtitiwala at nagtutulungan para sa iisang pangarap. Gaya ng itinuro ng lolo mo, ang tunay na pundasyon ay hindi simento, kundi integridad. Sa loob ng bahay, maririnig ang tawanan ni Paulo at Shaira. Sila ay naging katuwang ni Corazon sa pagpapatakbo ng mga charity programs ng Monarch Holdings. Ang puot na dati ay bumabalot sa kanilang mga puso ay tuluyan ng naglaho, napaltan ng pagnanais na makatulong sa iba. Bago matapos ang araw, isinulat ni Corazon ang kanyang huling pagninilay sa kanyang talaarawan. Ang buhay ay parang isang painting. May mga bahagi na madilim, may mga bahagi na maliwanag. Ngunit kapag tiningnan mo ang kabuuan, makikita mo ang ganda ng kwento. Ang aking kwento ay hindi tungkol sa kung paano ko naisalba ang aking kumpanya, kundi kung paano ko naisalba ang aking pamilya sa pamamagitan ng katotohanan. Dito nagtatapos ang ating mahabang paglalakbay, isang kwento ng pag-ibig, pagkakamali, pagpatawad, at ang walang hanggang legasiya ng isang matatag na puso. Ang pangalang Bradford Precision at Monarch Holdings ay mananatiling simbolo na sa gitna ng anumang unos, ang katapatan ang laging magsisilbing gabay pauwi. Ito na ang huling pahina ng kwento ni Corazon. Sa araw na ito, ang Bradford Precision ay nagbukas ng isang bagong pasilidad na nakatuon sa paggawa ng mga teknolohiyang makakatulong sa kalikasan. Ngunit bago ang lahat, nagkaroon ng isang tahimik na seremonya sa gitna ng pabrika. Sa harap ng portrait ni Ricardo at Corazon ay isang plaka ang inilagay na may nakasulat na, ang tunay na may-ari ay ang sino mang naglilingkod ng may katapatan. Si Paulo na ngayon ay may sarili na ring puting buhok ay tumayo sa harap ng bagong henerasyon ng mga manggagawa. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang pagkakamali, ang aking pagkakamali, pag-amin niya ng walang pag-aalinlangan. Ngunit dahil sa tapang ng aking ina na isiwalat ang katotohanan, hindi lamang kumpanya ang naisalba, kundi ang aming kaluluwa bilang isang pamilya. Habang lumalakad si Corazon sa huling pagkakataon sa mga pasilyos ng kumpanya, bawat empleyadong nadadaanan niya ay tumitigil upang magbigay pugay. Hindi dahil siya ang may-ari, kundi dahil siya ang naging ina ng lahat sa loob ng Bradford. Tapos na ang aking tungkulin, Ricardo. Bulong niya sa portrait ng asawa. Ang kumpanya ay hindi na lamang isang negosyo. Ito nang isang buhay na patotoo na ang kabutihan ay palaging nagtatagumpay. Sa huling bahagi ng kanyang diary, isinulat ni Corazon, ang huling lihim na dapat nating malaman ay ito. Wala tayong pag-aari sa mundong ito na madadala natin sa kabilang buhay. Ang tanging maiiwan natin ay ang mga kwento ng pag-asa na ating ibinahagi at ang mga pusong ating binago. Ngayon, handa na akong magpahinga, batid na ang apoy ng integridad ay patuloy na magliliyab. Habang ang mga ilaw ng Bradford Precision ay dahan-dahang namamatay sa dulo ng araw, ang bawat kislap ay nagsilbing huling tuldok sa isang kwento ng pag-ibig, pagtatraidor, at ang dakilang pagbabalik sa kung ano ang tama.